Great morning mga katindahan! Welcome kayo dito sa RTW ni Madam Claire! So for today's video nga mga katindahan yan, uunahin natin mag-unsack nitong mga tsinelas. At ito ay yung isang sako lang natin na kulay puti. Yan. So bakit ito yung uunahin natin i-unsack mga katindahan? Dahil ito yung madalas hinahanap ngayon ng mga customer kasi nandito yung mga sizes natin ng mga tsinelas. So tama yung nabasa nyo dyan sa ating thumbnail. Ito is yung mga patok at mabenta dito sa aming tindahan. So ito nga yung mga beach walk, Nanyang, Jura walk at Dragon mga katindahan. So yung kailangan na nilalaman nitong mga sako na ito mga katindahan is sa beach walk kailangan meron tayong 58 pieces. Yan, so bibilangin natin yan isa-isa. Sa Nanyang may 48 pieces tayo na order. Jura walk naman natin is 36 piraso. At sa Dragon naman na itim meron tayong 2 dozen or 24 na piraso. At sa white naman na dragon is meron tayong 18 piraso. Tapos yung dragon na may guhit, dapat meron tayong 6 piraso na order. So titignan nga natin yan mga katindahan kung sakto, kung tama yung napamili sa atin na mga item. Let's go! So eto nga ang una natin nilalabas mga katindahan mula dito sa sako is yung mga beach walk. Yan, so ilalabas muna natin ito lahat para mabilang natin kung tama ba yung nailagay ng ating supplier dito. So meron tayong 58 piraso na beach walk. So bibilangin natin yan mga katindahan. At pag nabilang na natin ito, saka na lang natin siya ibabay size para mas mabilis natin siya mapagsama-sama. So sa lahat na yan ng ating tsinelas, ganyan ang ating gagawin. Yan yung ating mga beach walk mga katindahan. Diyan nga muna natin nilagay sa sahig. At ito pa yung iba nating i-unsack mga katindahan. Hihiwa-hiwalayin muna natin yan para madali natin siyang mabilang at mapagsama-sama. So, etong next na nilalabas natin sa ating sako mga katindahan ay itong mga Nanyang. Yan. So, isa rin yan sa mabenta dito sa ating tindahan dahil ito ay subok na ng ating mga suki at binabalik-balikan. Kaya naman, dapat kumpleto palagi tayo sa sizes ng Nanyang at saka dapat assorted ang kulay dahil mga katindahan sa dami na ng user ng Nanyang is yung iba kasi ang tendencies yung nagkakapare-pareho na sa kulay kaya kailangan marami tayo palaging available na kulay para kapag pipili sila is meron yung option or yung choice nila na kulay pag meron sa atin ay mabibili talaga. Yan, so nailabas na nga natin lahat ng Nanyang. So yan namang next natin na mga nilalabas is yung mga dragon na puti, dragon na itim na plain, meron ding dragon na black na may guhit at saka yung mga Jura walk. Yan, so pagsasama-samahin muna natin yung mga katindahan para talagang mabilis natin siyang ma-assorted sa mga sukat. So, ayan na nga mga katindahan at na-unsack na nga natin lahat ng ating mga tsinelas. So, by category na natin yan. Ito yung mga Nanyang, Jura walk. Ayun naman yung beach walk. Ito naman yung dragon, black and white. So, naka-plastic naman siya ng isang dosena kaya hindi na siya mahirap na bilangin mga katindahan. Tapos, ito yung iba na 6-6 lang na size. Yan. So, ang next natin gagawin mga katindahan is bibilangin na natin. Ito ng ating beach walk dapat ay 58 pieces. Ang ating Nanyang is 48 pieces dapat siya. Jura walk 36 dapat. So yung ating dragon dapat yung black, yung plain na black is 24 pieces at yung white is 18 pieces. Tapos 6 sa dragon na may guhit. Ayan. So dun pa lang sa dragon is okay na, kitang-kita na natin mga katindahan na tama siya kasi yung dragon na black is 24 na agad yon yung dalawang bundle na yon sa itim. Tapos sa white naman is 18 pieces. So 12 yon. Tapos ito is 6. So okay na. Hindi na natin po problemahin yan. At saka itong dragon na may guhit. So ito yung may guhit mga katindahan. Ganito siya. Yan. So mag-iba kasi ang presyo nito doon sa plain. Yan. So 6 na piraso. 2, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. So lilima ang black na may guhit. So baka nahawa, baka napasama doon, mamaya titignan natin. So dito is 2, 4, 6. Yan, okay naman. So yung mga katindahan, simulan na natin magbilang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Kulang ng isa. 57. Yan. So, may kulang pa doon na isa, pero hindi pa naman tayo tapos mga katindahan. Meron pa naman ditong ibang mga item. So, possible na nandito sa ibang item. Pero, kung sakaling wala talaga, is, yun. Saka tayo makikipag-communicate sa ating supplier kung bakit kulang siya. Yan. Kagaya nito mga katindahan, oh. Unang tingin ko pa lang dito banda is, parang naano ko na siya na yung dragon na hinahanap natin doon sa kulang. So, dragon nga siya. Solved na yung ating problem sa dragon. Yan. Kompleto na siya. So, isang piraso na lang dito sa beach walk. So, next natin mga katindahan is 9 yang. Dapat ito is 48 piraso. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. So, natapos na natin bilangin itong mga nanyang at 47 piraso lang ito. Tapos ito 58 piraso. So kulang sila ng tig-isa. Pero naalala ko mga katindahan na 'di ba kanina nung sa unang pagbubukas, 'di ba nakita ninyo yung sako kanina is naka-open na kasi nga may mga nagbilihan na. So nabawasan na ito ng isa sa beach walk at isa sa Jura walk. Yan. So naibenta na natin mga katindahan yung nawawalang isa ng beach walk at nawawalang isa nitong nanyang. Yan. Buti na lang naalala ko. Yan. So, okay, kompleto. Dito naman tayo sa Jura walk. So, yung Jura walk natin mga katindahan ay 36 peraso or 3 dozen. Ayan. So, madali na ito mga katindahan dahil ang isang ganito, ang isang bundle ay isang dosena. Ayan. So, yung isang dosena nito is isang size lang siya. Kagaya nito, 10 and a half ito mga katindahan. 10 and a half. Tapos ito, size 10. Ayan, kagaya nga nung sinabi ko sa inyo dun sa previous vlog ko. Yan, ilalagay ko na lang dyan sa description yung link para mabalikan nyo kung ilan mga piraso yung in-inventory natin yan. So, yan. So, mabenta kasi ang size 10 tsaka 10 and a half na sukat. Yan, kaya palagi akong hindi nawawalan ng size 10 tsaka 10 and a half. Yan, so 24 na ito. So, 1 dozen na lang yung ating bibilangin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, yeah, 12, yan, kompleto. Yan. Tapos, ito nga sinasabi ko sa inyo kanina mga katindahan, yung nakabundle na dragon. Yan. So, 12 peraso yung ating itim. Ay, 12. 24 pala. Yan. So, pwede natin itong itayo dito para hindi mahulog yung kabila. Tapos, sa puti naman is 18 pieces. Yan. So, goods. Diba? So, bakit nga ba natin to binibilang ng isa-isa mga katindahan? Siyempre, napaka-importante nito na kailangan bilangin natin pagdating ng ating item kasi, siyempre, para malalaman natin kung kumpleto ba yung item na pinamili natin. Kasi, kahit tayo pa mismo yung namili ng item, pagka doon na tayo sa supplier, madalas mabilisan yung mga katindahan, mabilisan sila magkamada ng mga paninda. So tayo, hindi na rin natin nabibilang, hindi na rin natin na-check. Kaya naman, pagdating natin dito sa tindahan, dapat mabilang natin ito kung tama ba yung pinadala. Kasi, halimbawa may kulang, ganyan, kulang ng isa, is may resibo naman tayo na hawak-hawak, wag natin iwawala yung resibo. Para sa sunod na luwas natin, is masasabi natin sa kanila na may kulang sila doon sa ipinadala. Mas maganda pa rin na kung ikaw mismo yung mamimili, is doon pa lang sa tindahan is bilangin mo na, 'di ba? Check mo na, double check mo na kung ilan yung nailagay dun sa plastic, ilan tama ba yung nilalagay ng tindera, nung nag-a-assist na para less hassle, 'di ba? Na pagluwas mo, sasabihin mo pa na kulang, ganito, ganyan, 'di ba? So, is dagdag pa sa isipin mo 'yun, 'di ba? Sa halip na mamimili ka na lang, eh hindi, dahil meron ka pang iniisip-isip ganyan. So, mas maganda na doon pa lang is nabilang mo na siya, na-check mo kung tama yung nilalagay nila. Pero ito nga, dahil ngayon is nagpabili lang naman tayo, 'di ba? Kaya talagang kailangan natin i-double check kung tama yung naipadala sa. Mabenta ba yung ganitong mga item? Patok nga ba ito sa mga tindahan niyan? So, dito sa lugar natin, mga katindahan, ay naku, mabenta yung ganitong mga tsinelas kasi alam nyo kung bakit siya mabenta dahil yung ito, naku,
bata pa lang ako mga katindahan ay meron na, ano na yan, Dragon na yan, Beach Walk na yan, Jura Walk na yan. Diba? Ilang taon na ang Madam Claire, 35. Diba? Siguro yung ibang mga mas matatanda pa sa atin, mga nasa 40s, 50s, yan. So, yung mga yan, kilalang kilala na ng mga ganyang edad. Gamit na ng mga yan, ang mga Beach Walk, Dragon, Jura Walk. Etong nanyang mga katindahan is bago lang ito. Nito lang to sa Mebol. Year, mga 2000, nung nag-start kami 2021 yan, mga 2022 ganyan, o di wala, mga 3 years pa lang ito, bago lang itong labas mga katindahan itong Nanyang. Pero itong mga Beach Walk Dragon ay dekada na mga katindahan, kaya talagang mabenta siya. Pero depende pa rin yun ng mga katindahan doon sa takbo ng ating tindahan, kasi dito nga sa atin, sa tindahan natin dito mga katindahan, ay alam na nila na meron tayong binibenta na ganitong mga tsinelas, kaya naman kumbaga na-i-market na natin sa ating mga customer, na-promote na natin sa kanila. Syempre, di ba, yung word of mouth natin is way na rin yan ng pagpo-promote ng ating products, di ba? So, ang mga suki natin dito is alam na nila na may ganito tayong item. Kaya masasabi ko na dito sa ating tindahan is mabenta talaga yung ganitong mga item. Kaya naman, halimbawa dyan sa tindahan nyo, kung magsisimula ka pa lang ng chinelasan yan, huwag mong iwawala yung ganitong mga item kasi, di ba? Kasi syempre, curious ang mga tao, ano yung binibenta nito. Pag nalaman nila na may ganito dyan sa tindahan mo, di syempre, handang way na yon ng pagmamarket natin ng ating produkto, dahil nakikita nila na meron ka na ng ganyan. Pero kung halimbawa, matagal ka na nagtitinda, tapos saka mo pa lang siya idadagdag dyan sa tindahan mo dahil napanood mo lang dito or naisipan mo lang na idagdag, syempre, huwag tayo mag-expect na agad-agad is may bibili ng ganitong item, dahil nga, hindi pa naman alam ng mga suki mo, hindi pa naman alam ng mga tao sa paligid mo na may ganito kang paninda. Kaya nga, as soon as possible, maganda na meron ka na agad ng mga item na sa tingin mo is kailangan nung mga tao dyan sa area mo, di ba? Ang kagandahan pa mga katindahan sa ganitong item is hindi mo siya kailangang i-display ng bonggang-bongga, hindi mo siya kailangang i-display ng kagaya nung ibang mga tinelas natin dyan na talagang naka-front, naka-rampa, kumbaga sa irarampa mo para lang makita, mapansin, ganyan. Itong mga to hindi. Mas maganda nga ganyan lang siya, naka-plastic siya ng ganyan, naka-ayos lang siya, naka-by size siya, ganyan. Tingnan nyo dito sa ating tindahan, naka-ano lang siya, kahit ganyan sa taas, naka-display, hindi masyadong nakikita is okay lang. Bakit? Diba? Dahil mga customer pagpapasok dito, sasabihin nila, ate, may Dragon po kayo. Tatanungin mo, at ikaw naman bilang tindera, tatanungin mo na lang ano pong size. Kasi syempre, alam na natin kung saan nakalagay yung mga item, ganyan. Diba? So, less hassle. Hindi mo siya kailangang i-display or i-expose sa mga tao na may ganyan ka. Dahil sila na yung maghahanap, sila yung lalapit sa'yo at magtatanong kung meron ka ng item na yan. Diba? Hindi kagaya nga nung ibang mga item na kailangan mo pang i-rampa, kailangan mong i-display ng maayos para lang mapagpilian at maibenta natin sa ating mga customer. Diba? So, yan lang muna mga katindahan yung lahat ng mga basic information na gusto kong i-share sa inyo para may idea din kayo sa pagbebenta ng ganitong mga item, di ba? So sana ay may na-share na naman ako sa inyo na kapakipakinabang dyan sa inyong mga tindahan. Maraming salamat sa inyong palaging panonood and happy selling!